napipiko na ako dito kay Clara si Ate Claire Lahat na pinapatulan Tulan masyadong patola Spokesperson niya, palengkera, patola. So ibibigay ko na naman sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug cleared. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Kalahati nito, kaya pala siya makapal, habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Para lang may masabi na makapal ho talaga. Umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Kaya nga clear Castro yan. Ito na ang Paborito Ko. Dadagan ang Balita News Update. Ngayon po mga kabaita, nagbabalik na naman ho tayo para sa ating pag-uusapan ngayon ng mga balitaan. Presko ho na komprensibo pa na balitaan ho dito sa ating munting bahay. Dahil sa mga oras na ito mga kabaita, hindi ho tayo magtatagal dito dahil excited ho akong ibahagi ho sa inyo itong pag-risback ho ni Edin Santos kay Auntie Claire mga kabalitaan. Kung matatandaan nyo po, kung nakasubaybay ho kayo lagi dito sa ating munting bahay, ay inilabas ho natin dito na balak or planong tanggalin ho itong si Edin Santos dyan sa Malacanang. At pinalagan ho ito ng Malacanang Press Course mga kabalitaan. Kaya medyo nanatili ho ngayon itong si Edin Santos dyan na hindi na ho nila ito ginalaw dahil na-booking na ho sila sa kanilang plano at nagtuturuan ho. Pero sa video ho ito ay tila bagang rumisback ng pasimple itong si Edin Santos. May pinakita ho dito si Auntie Claire nyo mga kabalitaan na isang makapal na pahina na band paper. Ang una ay nakalagay doon na drug-free barangays, listahan ng mga drug-free barangays mga kabalitaan. Kung hindi nyo po alam, talagang makapal. Ang dami ho talaga, parang nationwide barangays ho yung nakalista ho doon. Ngayon, ibinuking ho dito ni Edin Santos na yung kalahati lang palang papel ay pinakita niya sa press con niya ni Auntie Claire ay wala palang laman, bakante o blanco pala. So ubod talaga ng kasinungalingan itong si Auntie Claire nyo mga kabalitaan. Maliban sa sinungaling, ay naku po, isa rin pala itong fake news peddler, si Malacanang vlogger. At maliban pa po dyan mga kabalitaan, binatikos ho itong si Auntie Claire nyo sa isang broadcaster or journalist mula ho sa programa ng Bilyonaryo News Channel kung gaano ho kawalang hiya kabastos itong si Auntie Claire mga kabalitaan. Sisimulan ho natin dito hanggang babalik ko tayo doon kay Edin Santos. Ayon naman kay Attorney Claire, kwentong barbero si Roque sa pagsisisi kay Press BBM sa kanyang estado ngayon. Pero hindi totoo yon. Isa itong kwentong beautician. But what can you say? Unang-una po, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero. O Mamichu, dahil ikaw ay titig na titig, what can you say? Kasi napipiko na ako dito kay Clara si Ate Claire Lahat na pinapatulan Di ba? Bagay sila ni Harry. Lahat pinapatulan. Lahat pinapatulan And she should remember, she is speaking for the president. Although sinasabi ni PBBM na he is his own spokesperson, pero once hawak na niya mic, lahat ng pinapatulan masyadong patola Di ba? May mga bagay na hindi mo na dapat patulan. Pwede na sabihin, Kwenta-kwenta. I'll check with you, I'll refer you to the proper person to respond to that. Presidente, papasalita mo, tapos patola ka. Kasi nag-cover up sa Malacanang, ayan, si Secretary Banayo.
yung mga talagang professional, katulad ni Toting Bunye, maski anong sama ng tanong. Stoting was Decent, very professional. decent. Maski ang sama ng tanong ng reporter, he's very Maganda decent. pagkakahandle. Sana Oo. talaga. Si Dong Ilagay Puno. dyan sa Dong PCO. Puno. The late Dong Puno, no? Bakit hindi sila maging decent sa pag-reply nila? Maski na from anywhere na masama yung Hindi kaya, Mami Chu, dahil bumagsak na talaga yung level ng diskurso sa Pilipinas. Yun nga. Kasi naririnig nga natin, mismo, presidente nagmumura. Di ba? O, Yung panahon ni Pero Duterte. yung mga lingwaisa sa O sige, sabihin natin, yung presidente ay nagmumura. Pero tingnan nyo po, yung disenteng presidente, meron bang nagawa sa ating bansa? Gumanda ba ho yung ekonomiya ng ating bansa, mga kabaitaan? Kumpara ho natin sa medyo bastusin yung ating former president. Pero ang lahat ng mga nasa gobyerno ay disiplinado talaga, mga kabalitaan. Yun po yung pagkakaiba. Kaya mas gugustuhin na rin at nararapat na rin na magkaroon ho tayo ng medyo kamay na bakal at bastos, medyo may kabastusan na presidente sa ating bansa dahil po ay nadidisiplina yung mamamayan, yung mga nasa gobyerno. Dahil kung ano ho ang kanilang ipinapakita or ano yung kanilang pananalita ho, ay kakambyuhan ho ng pananalita din na gaya ho nila at kabastusan na gaya ho nila, mga kabalitaan. Hindi gaya ngayon na disente nga pero bangag naman, mga kabalitaan. Disente nga pero uplok naman ho, mga kabalitaan. Walang sariling desisyon. Nahawaan patuloy itong mga magagaling nating na nasa gobyerno ay parang naging angat na rin sila. Saan ba tayo pipili? Sa medyo bastusin na disiplinadong presidente o itong disente nga pero wala namang kakayang mamuno sa ating bansa. At hindi ho ginagalang ng kapwa niya ho na nasa gobyerno, mga kabalitaan. online talagang bastos na yung Yung lingwahe. si PBBM has shown the way na statement nga eh. Tapos itong spokesperson niya, palengkera, patola. So yun po, mga kabaitaan, binati ko so dito. Sino ba yung journalist na yun, mga kabaitaan? Ngayon ko lang nakita din yun, mga kabalitaan. Anyways, dito tayo sa ating main na paksa ho dahil binukuin ho dito ni Auntie Claire nyo itong si palengkera, ika nga. Tawag ko sa kanya naman, mga kabaitan, ay bungangera at walang reyna ng kasinungalingan, mga kabalitaan. So balikan natin dito. May report ho ang 100%. Itong report na ito ay naandyan ho, si Eden Santos ho yung nag-report. Pero bago natin ibigay ho sa inyo itong report ni Eden Santos, dito muna tayo sa press briefing ho. Ng Malacanang, kung saan ay laging pabida-bida itong reyna ng kasinungalingan at fake news peddler na si Auntie Claire Au Castro Kabalitaan. That was the last question. Thank you, MPC. At gusto ko lamang palang Dito na ho siya nagmamayabang, panoorin niyo po. Araw po ay humihingi po kayo ng mga pangalan ng barangay. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung babasahin ko sa inyo bawat isa. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug clear, drug free. So ibibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. At ang iba mga pangalan po ng barangay ay ibibigay ko rin po sa inyo pero hindi ko po lahat masasabi. Meron dito pong maghipid sa Lope de Vega sa Northern Samar. San Jose, Barangay San Jose, sa Municipality ng Lope de Vega, Northern So Samar. balikan ho natin dito, mga kabalitaan. Itong pinakita niyang papel. Saglit lang po ha. Ito. Yun, no? Nakita niyo? Saglit na wala. Saan na ba pinakita? Okay. Diyan na lang. Yan. Di ba? Tingnan niyo po. Talagang medyo makapal-kapal din ho, mga kabalitaan. Siguro nasa nasa mga almost 70 pages to, mga kabalitaan. Hindi naman siguro umabot to ng 100. So kung titignan niyo po, talagang masasabi natin na napakadami pala na drug-free barangay sa ating bansa. Tingnan niyo, na punong-puno yung papel. Pero ito pala ay front lang pala ito ni Au Castro, mga kabalitaan. Ba't tayo sinama niya yung blankong papel dyan? Kung talagang yan po ay totoong report na meron ho talagang ganun kadami na drug-free barangay. Baka sinabi lang barangay, hindi natin alam kung saan talaga specifically sa ating bansa, mga kabalitaan. So akala lang siguro maiikot niya yung utak ng mga reporter dyan, lalo na itong si Eden Santos, na pinag-iinitan ho nila dito. Ngayon, pasimple, risbaka na ito, parang hindi halata, report ni Eden Santos. Ay nako, halatang-halata na rin ho natin na, aywan ko kung mahalata ba ni Au Castro, ni Auntie Claire niyo, mga kabalitaan,
na ito'y pasimple lamang ho na atake at raceback ni Eden Santos. Heto po, panoorin ho natin yung 100% report ni Eden Santos. Dito ho, pakinggan muna natin mga kabalitaan. Kaya as of June balik 2025, natin. Ito. nasa Saan ba ba to? 25,000 Ito. straw na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. Ito. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi nating drug clear, drug free. Hawak na Okay, ito. Hawak na daw yung report ni Eden Santos, mga kabaitan. Tingnan nyo po kung gaano tayo ginago nito ni Au Castro, mga kabalitaan. Buti na lang, meron ho tayong Eden Santos at hindi ho nagkamali yung saga ng mamamayan. Talagang matinik ho talaga itong si Eden Santos pag ito'y magtatanong ho dyan, mga kabalitaan. Dahil mismo, yung kanilang Undersecretary na si Au Castro ay nahihirapan nung sumagot, mga kabitan, sa mga pagtatanong ho ni Eden Santos. Kaya buwisit na buwisit ho talaga ito at galit na galit ho talaga sa pamamagitan ho ng kanilang papapalayas. Idinadaan ho ito dahil daw may violation sa isang protocol na nangyari doon sa Tarlac. Tuloy ho natin si Eden Santos. na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Kung nga naman. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press brief, Kung hindi ho nakakuha ng papel itong si Eden Santos, ewan ko lang sa ibang mainstream media kung ibabalita ba ho ito, mga kabalitaan. Talagang wala lang. Ha? Tago nyo na lang, wag nyo lang issue yan. Baka magiging mitya pa yan ang ating problema dyan. Natatakot sila. Itong si Eden Santos ay, matagal na ho itong takot, kaya huwag nyo dyan takutin na sa PCO. Baka kayo ang matatakot sa Net25. Pahiya ho rito si Castro, mga kabitan, dahil sa kanyang pagmamamayabang na di umano sa panahon ni Bongit ay napakadami hong drug-free barangay na ngayon sa buong bansa. Oo nga, totoo, napakarami ho. Kalahati ho nito, blankong papel ang isinama ho sa pinapakita ni Au Castro nung sa kanyang press briefing, mga kabitan. Para lang may masabi na makapal ho talaga. Di ba na inisip yun? Baka ang tanong ko dyan, mga kabalitan, ito. Ba't rin po ho ba na isama ho yung mga blankong papel? Bakit po ho ba natanggap ni Eden Santos na alam naman ho nila na talagang pinag-iinitan ho nila itong si Eden Santos at hindi nila na-anticipate, mga kabaitan, na ito'y pwedeng magamit din against sa kanila. Wala ho silang magagawa, hindi ho nila matuturuan si Eden Santos, hindi ho nila madidiktahan kung anong ibabalita. Yung binabalita ho ng mga impormasyon na nakukuha niyo dyan sa Malacanang ay yun po para ho sa taong bayan, hindi ho para sa kanilang kagustuhan. Ngayon, booking na naman ho itong PCO, yung kanilang kawalang hiyaan dyan, yung kanilang kabalastugan dyan. Kaya ngayon nagtuturuan at gumamit pa ho sila ng bago pa dyan sa industriya nila na pumirma ho sa memorandum or ano ba yung klaseng sulat na yan, na liham na yan, na pumirma ho yung isang baguhan para ho pag nagkabukingan, hindi ho sila matuturo at hindi ho sila masisisi ng taong bayan, mga kabalitaan. Ito, panoorin ho natin to si Eden Santos, ulitin ho natin to. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung Talagang napakasinop ho nito ni Eden Santos, no? Talagang very specific ko siya, tinitignan isa-isa. Nakasulat nga naman, tama rin naman yung report ni Eden Santos. Baka sabihin na naman ni Auntie Claire, mga kabaitaan, na fake news na naman si Eden Santos.
At tama rin, itong papel na to ay mula naman ho talaga sa kanila ho. At sinasabi ho rito, nakasulat, base ho sa nakasulat, BOCP? Drug, okay, basta. Total numbers of barangays, 1,364. Sa Region 1, number of barangays, ang dami ho. May percentage pa, may remarks pa. So drug cleared, drug affected, unaffected, o drug free. Meron, pero hindi ho sinasabi sa ang barangay ba. Kahit sinabi lang barangay 1, barangay 2, barangay 3. So talagang very specific ko talaga si Eden Santos at nakitaan at naka-wristback na rin. Nakaganti, nakabawi na rin ho itong si Eden Santos dyan sa PCO. Mga listahan, walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan. Alam niyo po ba kung anong tawag ho dito sa ganitong impormasyon na ho ito? Yung nag-release ng impormasyon ay naka-black and white pa. Documented pa. Mula pa sa PCO na ito ay mula daw di umano sa saan ba yun? Sa PDEA. Pero parang iba yata yung datos na lumabas mga kabalitan. Mamaya, ibabalik ko natin itong report ni Eden Santos. So, tuloy ho natin to dito mga kabalitan. Ay talagang sa pulo. Napahiyaw na naman ho dito yung PCO. At ito na naman yung magiging mitsa. Malamang, ito na naman yun. Sisisihin na naman ho dito si Eden Santos. At pag-iinitan na naman, walang humpay na awayan dyan sa PCO. Alam ko naman na matatalino rin yung mga ilang PCO official ho dyan. Pero hinayaan na siguro itong frontliner ho nila na bahala kayo dyan kasi puro feeling matalino kayo, bahala kayo. Si Eden Santos na lang, yung katapat ho nila mga kapalitan. Nakakaloka talaga itong si Eden Santos. Tingnan mo yung nito, parang nakapikit pa. Hindi niya kinaya yung kapalpakan ho dyan ni Auntie Claire mga kabalitaan. Ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Grabe, no? Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays Grabe, yabang. ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PDEA. Napakarami po. At Saglit natin hindi ko mga po kabaitan. Atras muna natin, dami ba yung sabi niya ni Castro dito? Mga blankong papel. Five Sige press na, briefing lumagpas tayo. ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 Ayun, 4,027 barangays cleared against illegal drugs. So, drug-cleared barangays. Source po, PDEA di umano. barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PDEA. Sa datos ng PDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Ang tanong ko ba, saan niya ba nakuha talaga? Ang sa barangay, ay mula ho sa report ng PDEA di umano ay 25,061. Yung sa kanya ay 4,027 lang barangays. So ano po ba, Auntie Claire? Ano ba yung katotohanan ho dito? Ikaw naman, no? Tapos pag ikaw yung nagbabalita, sasabihin mong hindi ka fake news. Pag siguro mga vloggers or DDS supporters na nagbabalita rito, sasabihin na fake news ka, mali yung report mo kasi PDEA iba yung sa'yo. Di ba? Nakakaloka to si Auntie Claire. Sumasablay na rin mga kabitaan. Halata na talagang kinakarma na sila dyan sa PCO kasi mali-mali na ho yung datos na inire-report nila mga kabalitaan.
Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mabasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug-cleared? Yun na nga, sabi ko na nga ba eh. Sa totoo lang, hindi ko pa ito napanood itong balitang to. Diba? Yun din yung tanong ko eh. Sino ba nagbigay ng datos nito ni Auntie Claire nyo? Na 4,000 mahigit lang at yung kabuuan sa PIDEA talaga, source talaga na nakuha ni Eden Santos ay 25,000 mahigit. Sino bang fake news dito? Si Eden Santos o si Auntie Claire o di kaya sabihin natin yung source naman PIDEA, hindi magiging fake news yun, peddler. Nasa PCO yung fake news mga kabalitaan, hindi ho yung report ni Eden Santos. Okay, so natatawa guys, forward muna natin to. Baka may ito na. Baka may komento itong si Jen. Pero may nakalista. Madumi yan. Ayun. Magiging drug, dirty barangay. Marumi. Ay sapagkat clear, wala po. Ay, malinaw ang pagkakaintindi. Kaya nga Clear Castro yan. Ito na ang Paborito Kong program. Binanata ng dalawa, kaya nga Clear Castro mga kabaitaan. So ano ngayon, Clear Castro? Sino bang masisisiyo natin dito? Kaya ayaw nyo kay Eden Santos kasi si Eden Santos hindi nyo talaga madidiktahan. Gusto nyo talagang palayasin dyan kasi sa mga ganitong report to ay pawang katotohanan lamang ang inihatid. Ibinabalita ni Eden Santos sa kanilang programa. Pangit ho naman na sabihin natin na may totoong balita tapos uutusan nyo na ganito ganon. Diba? Sana ba yung kredibilidad nung tinatawag natin dyan? Kaso nga lang hindi nyo madiktahan, kaya pinag-iinitan nyo yung ale. Kawawa naman si Eden Santos, nagtatrabaho lang ho dyan. Kayo pa kasi, nag-hire kayo ng magiging press corps dyan sa Malacanang. Ayaw nyo pala yung ganitong matinong reporter. Di mag-hire lang kayo ng sarili nyo reporter. Na mauutusan nyo para parang walang kukontra sa inyo dyan sa PCO. Yun ang mahirap po Nagmamarunong kasi kayo dyan na alam nyo naman na itong administrasyon ay sirang-sira na ho sa ating lipunan, kayo hindi pa rin ho kayo nadala. Hindi nyo pa rin inayos yung mga trabaho nyo dyan. Napakasimple lang ho, paglalahad lamang ho ng datos at ng mga impormasyon. Mali-mali rin ho mga kabalitaan. Tapos, bandang huli, ang sisisihin dito si Eden Santos. Ba't hindi nyo kami tinawagan? Ganon pala yung nakuha nyo. May mga ganong pangyayari kasi mga kabalitaan Ba't di nyo kami bine-verify? May nakuha pala kayong impormasyon. Ba't ibinalitan nyo agad? Di po ba? May mga pangyayari yung ganon mga kabalitaan. Kaya sabi ko sa inyo, itong PCO ay pag naandyan pa rin ho si Auntie Claire nyo mga kabalitaan, pag hindi pa rin ho yan mapapalitan, kasi balibalita or agam-agam ngayon mga kabalitaan na itong si J. Ruiz papalitan ni Dave Di Guzman, kung hindi ako nagkamali, parang si Dave Di Guzman or Di Guzman ba yun? Ito, ba't hindi papalitan itong si Auntie Claire? Naayon pa nga sa isang journalist ng Billionaire News Channel, ay palingkera, walang modo ho, bastos mga kabalitaan. Hindi disenteng PCO mga kabalitaan. Okay sana kung hindi disenteng sumagot, matino naman ho yung kanyang pamamalakad ho dyan. Matino naman ho siyang magbigay ng impormasyon. Kaso nga lang, hindi na nga disente, bastos pa, walang modo, reyna pa ng kasinungalingan, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan ho, suportahan niyo po ang Danagan Balita Reaction Video dahil tayo po ay ito lamang ating paraan para ho makapagbigay ho tayo ng makatotohanan, komprehensibong balitaan ho sa mga kaganapan sa ating lipunan. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo sa mga bagong salta. Para mapanood niyo po ang mga bagong ina-upload nating mga video sa ating bahay, panatilihin nung nakabukas, turn on your notification bell mga kabaitaan. Huwag kalimutan yung mga video inyong pinapanood, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at i-share nyo rin po ito mga kabalitaan. Bati muna tayo mga kabalitaan sa ating mga kababayan abroad dyan sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat sa inyo at sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Mas salam at maraming salamat sa inyong walang sawang panunood. Tumutok lagi dito sa ating munting bahay at Mami Rose and Toby Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu at Ana Santos. And then si Corazon Sinicada. Ano ba? Hindi ko na ipaki-comment nga Ma'am Corazon kung ano nga ba talaga yung pangalan kasi nakakalimutan ko.
Baka kayo'y magtampo na hindi mali-mali na yung pagbanggit ko sa pangalan ho ninyo. At sa mga nagnais po maging exclusive member ho sa ating munting bahay, pindutin po ang join button dyan mga kabaitan. Gaya na lang ho ni Boss Romeo de los Reyes, Ma'am Rosana Concepcion at Elijah TV. Para mas malaman pa ng karamihan kung anong kaganapan sa ating lipunan mga kabaitan, laging tumutok at i-share nyo po kung anong mga napapanood nyong very interesting sa tingin nyo sa ating ginagawang mga video or content mga kabalitaan. Luzon, Kabisayan ug Mindanao, saan mang lupalom nating mundo, basta may mga Pilipino, lalo na ho sa mga DDS supporters, ang programa ito ay para ho sa ating lahat. To God be the glory. Wawa chip chip. Peace out.